Stop! Bago ka magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka na sa channel para sa mga kwento na magpapabago sa buhay mo. Hindi mo ito gustong palampasin. Si Althea ay nag-iisang ina na halos araw-araw ay pakiramdam ay nakikipagsapalaran lamang sa mundong puno ng basakik. Ngunit sa isang hindi inaasahang araw, habang naglilinis ng mga dokumento ng yumaong lolo, natuklasan niya ang isang lihim na kopya ng deed ng isang lumang windmill sa bukirin ng kanilang pamilya sa probinsya. Halos wala na itong nagagamit, tila iniwan na lamang ng panahon at ng mga tao. Pagdating niya sa windmill, ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, at ang mga patak ng ulan ay tila kumakanta sa mga sirang bubong. Pumasok siya, at bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang tunog mula sa kahoy na lumang hagdan. Ang silid sa itaas ay umuugong sa bawat tunog ng kanyang paa, parang may buhay na naghihintay doon. Hindi siya nakatiis na magsyasat sa bawat sulok. Ang mga alikabok ay parang kumukupas sa bawat alaala ng lumang panahon. Sa isang tabi, natagpuan niya ang isang kahon na tila matagal nang nakaligtaan. Ang kahon ay may nakakandadong susi. Habang iniikot niya ito sa kanyang kamay, ramdam niya ang kaba na halos pumigil sa kanyang paghinga. Binuksan niya ang kahon, at ang liwanag ng araw ay sumalamin sa makintab na alahas, lumang pera, at mga dokumento na tila may lihim na kapangyarihan. Ang yaman na ito ay hindi lamang pera, may kasamang liham mula sa kanyang lolo, na naglalahad ng kwento ng pamilya, ng sakripisyo, at ng pangarap na nais niyang matupad. Habang binabasa niya ang liham, bigla siyang nakarinig ng yabag mula sa hagdan. Isang matandang alagang aso, na parang bantay ng windmill, ay lumapi at tumitig sa kanya ng matagal. Sa isang iglap, naramdaman niya na may higit pa sa yaman na natagpuan niya. May koneksyon sa nakaraan at sa mga alaala ng kanyang pamilya. Hindi naglaon, nalaman niya na ang windmill mismo ay may misteryo. Sa ilalim ng sahig ng silid sa itaas, may lihim na lagusan. Habang dahan-dahan siyang bumaba at sinyasat ang lagusan, natuklasan niya ang isang maliit na silid na puno ng lumang mga kagamitan, mga diary, at mapa ng kayamanan na matagal nang naiwang lihim. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon kung paano makakakuha ng iba pang yaman ng pamilya na naiwang nakatago sa iba't ibang lugar sa paligid ng bukirin. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi lamang dahil sa yaman, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang legacy na ipapasa sa kanyang anak. Narinig niya ang halakhak ng hangin sa labas, parang bumabati sa kanya at sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito natapos sa yaman lamang. Sa bawat pahina ng diary, may aral na bumabalot sa kanyang puso. Natutunan niya ang tungkol sa katatagan, sa pagmamahal, at sa kahalagahan ng pamilya. Ang windmill ay naging simbolo ng kanyang panibagong simula, isang lugar kung saan maaari niyang buuin muli ang kanyang buhay at ipakita sa kanyang anak na kahit sa gitna ng kawalan, may liwanag na naghihintay. Sa bawat araw na lumilipas, si Althea ay bumabalik sa windmill. Unti-unti niyang inayos ang mga siyang kagamitan, naglinis ng alikabo, at pinanatiling buhay ang alaala ng kanyang lolo. Ang windmill ay hindi lamang naging tahanan ng yaman, ito ay naging lugar ng inspirasyon, pag-asa, at pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo siya sa taas ng windmill, tinitingnan ang buwan at bituin, napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto at alahas. Ang tunay na kayamanan ay ang mga alaala, ang pag-ibig ng pamilya, at ang mga pangarap na kanyang ipapamana sa kanyang anak. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang magiging misyon sa windmill, ngunit alam niya na bawat sandali ay may kahulugan. At sa bawat tunog ng umuugong na silid sa itaas, ramdam niya na ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng bagong simula. Ang windmill ay hindi lamang isang gusali. Ito ay buhay, alaala, at kayamanan na naghihintay lamang na tuklasin. At si Althea, sa kanyang katatagan at tapang, ay handang sundan ang bawat lihim na naghihintay sa kanya sa bawat sulok ng lumang bahay na iyon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting natuklasan ni Althea ang mga lihim ng windmill. Ang bawat sulok ay may kwento, at bawat kwento ay may aral na naghihintay na matutunan. Natuklasan niya ang lumang diary ng kanyang lolo, na naglalarawan kung paano siya nag-ipon ng kayamanan mula sa mga simpleng gawaing pangbukid at pamumuhunan sa lupa. Habang sinusundan niya ang mga pamamaraang ito, natutunan niya kung paano palagiin ang natuklasang yaman. Hindi lamang pera at alahas ang kanyang nakamtan, natutunan niya ang disiplina, tiyaga, at ang halaga ng bawat desisyon. Ang windmill ay naging paaralan ng buhay para sa kanya at sa kanyang anak, kung saan natututo sila ng mga leksyon na hindi matuturo sa karaniwang eskwelahan. Isang gabi, habang naglilinis siya sa taas ng windmill, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa isang lumang kahon sa ilalim ng sahig. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang sulat at larawan ng kanyang pamilya na matagal nang nakaligtaan. Ang bawat larawan ay nagkwento ng kasaysayan ng kanilang pamilya, ang mga sakripisyo, tagumpay, at pagmamahalan na humubog sa kanila. Nararamdaman niya ang koneksyon sa nakaraan,
na parang binubuo niya muli ang mga piraso ng kanilang kwento. Sa bawat pahina ng diary, natutunan niya ang tungkol sa mga pinagmulan ng kanilang yaman, at higit pa rito, natutunan niya ang kahalagahan ng pamilya at pananalig sa sarili. Hindi naglaon, ang windmill ay hindi lamang naging simbolo ng kayamanan, kundi ng pag-asa. Ang anak ni Althea ay natututo rin mula sa kanyang karanasan, natututo ng pagmamahal, respeto, at halaga ng kasaysayan. Ang bawat araw na ginugol nila sa windmill ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa huling kabanata ng kanilang kwento, habang nakaupo sila sa balkonahe ng windmill at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, napagtanto ni Althea na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay. Ito ay nasa alaala, sa pagmamahalan, at sa mga pangarap na pinapasa sa susunod na henerasyon. At sa bawat umuugong na tunog mula sa silid sa taas, ramdam niya na ang bawat hakbang ay patuloy na nagdadala ng liwanag at pag-asa, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Isang araw, habang naglilinis si Althea sa itaas ng windmill, napansin niya ang isang maliit na panel sa dingding na tila bagong nakabukas. May kakaibang simoy ng hangin na lumabas mula rito, at ang kanyang puso ay mabilis na tumibo. Nang buksan niya ang panel, natuklasan niya ang isang lihim na silid na matagal nang nakatago. Ang pinto ay may bakal na kandado, ngunit sa loob, may lumang kahon na may marka ng kanyang lolo. Binuksan niya ang kahon, at sa loob ay isang bundol ng lumang pera, alahas, at dokumento na naglalaman ng mapa ng isa pang kayamanan. Ngunit may kasamang liham na nagsasabing, ang tunay na yaman ay hindi lamang sa ginto, kundi sa tapang at pagmamahal na ipinapasa mo sa susunod na henerasyon. Habang binabasa niya ang liham, biglang naramdaman niya ang presensya ng iba. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa dilim ng silid, tila bantay ng kayamanan. Hindi lahat ay handa sa yaman na ito, mahina niyang sabi. Ngunit nakikita ko ang tapang sa puso mo, kaya karapat-dapat ka. Ang lalaki ay nagpakilala bilang kaibigan ng kanyang lolo at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung paano nakatago ang iba pang yaman sa paligid ng kanilang bayan, mga kayamanang may kasaysayan at may kahalagahan sa kanilang pamilya. Hindi lamang pera at alahas ang mga ito, kundi pati alaala at kalaman ng nakaraan. Sa gabing iyon, si Althea at ang kanyang anak ay natutong maglano at mag-strategize kung paano maalagaan ang natuklasang kayamanan at paano ito magagamit para sa kabutihan ng kanilang pamilya. Ang windmill ay naging sentro ng kanilang bagong misyon, isang lugar ng pagtuklas, pag-aaral, at pagmamahal. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Althea na ang bawat hakbang sa windmill ay may kahulugan. Ang bawat tunog, bawat hagdan na umuugong, at bawat sulok ay may kwento ng nakaraan na humuhubog sa kanilang kinabukasan. Ang yaman na natagpuan niya ay nagbigay ng oportunidad na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang windmill ay hindi lamang naging tahanan ng kayamanan, ito ay naging simbolo ng legacy, tapang, at pagmamahal. At sa bawat silid na umuugong sa taas, ramdam ni Althea na ang bawat hakbang ay patuloy na nagdadala ng liwanag, pag-asa, at kwento na magpapatuloy sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo si Althea sa taas ng windmill, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang bulong, at ang mga alingawngaw ng lumang kahoy ay parang nagsasabing may paparating. Hindi nagtagal, napansin niya ang anino ng isang tao sa labas ng bintana. Ang puso niya ay mabilis na tumibok, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Lumabas siya at nakita ang isang estrangheyong nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya ay may daladalang lumang dokumento na tila may koneksyon sa kayamanan ng windmill. Althea, malumanay ngunit may kaba ang tinig ng lalaki. Ang yaman na ito ay may kasaysayan na hindi mo palubos na naunawaan. May ibang tao na naghahangad nito, at kailangan mong protektahan ang iyong pamilya. Dahil dito, naging mas maingat si Althea sa bawat galaw sa windmill. Sa tulong ng kanyang anak, inaral nila ang bawat sulok, bawat lagusan, at bawat dokumento na natagpuan nila. Unti-unti nilang naunawaan na ang yaman ay hindi lamang materyal. May lihim na kapangyarihan ito na maaaring makaimpluwensya sa kanilang buhay at sa kanilang komunidad. Isang araw, habang nag-inspeksyon sa silid sa itaas, natagpuan nila ang isang lumang mapa na naglalarawan ng iba pang nakatagong kayamanan sa paligid. Ang mapa ay may mga simbolo at lihim na palatandaan na kailangan nilang tuklasin. Ang bawat hakbang sa kanilang paghahanap ay puno ng panganib, ngunit dala ng tapang at determinasyon. Unti-unti nilang natutuklasan ang mga sikreto ng kanilang pamilya. Sa bawat natuklasang lihim, lalong lumalalim ang koneksyon ni Althea sa nakaraan ng kanyang pamilya. Natutunan niya ang kahalagahan ng sakripisyo, pagtitiwala, at pagmamahal na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ang windmill ay naging lugar ng pagtuklas, pag-asa, at inspirasyon, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ngunit ang panganib ay hindi pa rin natatapos. Ang estranghero na unang lumitaw ay bumalik, dala ang babala na may ibang naghahangad ng kayamanan.
Sa kabila ng takot, inili ni Althea na harapin ang hamon at ipagtanggol ang kanilang natuklasan. Sa bawat sandali, natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa tapang, determinasyon, at pagmamahal na handang ipaglaban para sa pamilya. Sa huli, ang windmill ay hindi lamang simbolo ng nakatagong kayamanan. Ito ay naging simbolo ng katatagan, pagmamahal, at legacy na patuloy na ipapasa sa susunod na henerasyon. At sa bawat umuugong na tunog mula sa silid sa taas, ramdam ni Althea na bawat hakbang ay nagdadala ng bagong simula, pag-asa, at kwento na magpapatuloy sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang naglilinis si Althea sa silid sa taas, may napansin siyang kakaibang ilaw mula sa ilalim ng sahig. Nang tinanggal niya ang lumang tabla, natagpuan niya ang isang lihim na lagusan na matagal nang nakatago. Ang hangin mula rito ay malamig at tila may daladalang mga lihim ng nakaraan. Sa kanyang pagkabigla, nakakita siya ng lumang kahon na may tatak ng kanyang pamilya, mas malaki at mas mabigat kaysa sa mga nauna niyang natuklasan. Sa pagbukas ng kahon, natagpuan niya ang mga lumang dokumento, alahas, at isang liham na kakaiba ang tono. Althea, kung nabasa mo ito, nangangahulugan na handa ka na, nakasulat sa liham. Ang kayamanang ito ay hindi lamang materyal, ito ay susi sa tunay na kapangyarihan ng ating pamilya. Ngunit kailangan mo rin ng tapang at puso upang ipagtanggol ito. Sa gabing iyon, biglang may kumatok sa pintuan ng windmill. Isang matandang lalaki ang pumasok, siya pala ay matagal nang nawawalang tiyuhin ni Althea, na inisip ng lahat na wala na. Ipinahayag niya na matagal niyang sinubaybayan ang kayamanan ng pamilya, at may panganib na nagbabantang agawin ito. Althea, malumanay ngunit seryoso ang tinig ng lalaki. Ang windmill ay hindi lamang bahay o kayamanan. Ito ay susi sa ating pamilya at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kailangan mo itong ipagtanggol. Dahil dito, naglano si Althea at ang kanyang anak na maingat. Pinag-aralan nila ang bawat dokumento, at tinuklas nila na may iba pang nakatagong silid sa paligid ng windmill na puno ng mga lumang kayamanan at lihim na kaalaman. Unti-unti nilang naunawaan na ang kayamanan ay may kakabit na tungkulin, hindi lamang ito para sa kanilang sarili, kundi para sa kabutihan ng kanilang pamilya at komunidad. Ngunit hindi naglaon, naramdaman nila ang panganib. Ang estranghero na unang bumisita ay bumalik, dala ang isang pangkat na gustong agawin ang kayamanan. Sa gitna ng takot at tensyon, ipinakita ni Althea ang kanyang tapang at determinasyon. Ginamit niya ang kanyang talino at puso upang harapin ang mga nagbabantang kalaban. Sa huli, nalampasan nila ang panganib, at mas lalo nilang naipakita na ang tunay na kayamanan ay nasa tapang, pagmamahal, at dedikasyon sa pamilya. Sa pagtatapos ng kwento, ang windmill ay hindi lamang naging tahanan ng yaman. Ito ay naging simbolo ng legacy, pag-asa, at katatagan. Si Althea, kasama ang kanyang anak at nawawalang tiyuhin, ay nagpatuloy sa pag-aalaga sa windmill, inutuklas ang mga lihim nito, at pinapasa ang mga aral sa susunod na henerasyon. Sa bawat umuugong na silid sa taas, ramdam nila na ang bawat hakbang ay patuloy na nagdadala ng liwanag, kwento, at bagong simula. Kinabukasan, habang nag-inspeksyon si Althea sa windmill, napansin niya ang kakaibang marka sa sahig na parang daan patungo sa isang mas malalim na lagusan. Sa tulong ng kanyang anak, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at sumili sa loob. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay madilim. Ngunit ramdam nila na may nakatagong misteryo na naghihintay. Sa gitna ng lagusan, natagpuan nila ang isang silid na puno ng lumang kagamitan, kahon, at mga diary na may pesa pa noong panahon ng kanyang lolo. Ang mga diary ay naglalaman ng lihim na kasaysayan ng kanilang pamilya, mga kwento ng tapang, pagmamahal, at sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, may palatandaan sa mga diary na may nakatagong legendary treasure sa loob ng windmill, isang kayamanang matagal nang itinago ng kanilang pamilya, at pinoprotektahan ng nakaraang henerasyon. Habang binabasa nila ang mga diary, biglang may kumatok sa pinto. Ang estranghero, na unang lumitaw, ay bumalik, dala ang mga taong nais agawin ang kayamanan. Pinilit nilang kumasok sa windmill, ngunit sa tulong ni Althea at ng kanyang anak, matagumpay nilang naipagtanggol ang silid at ang mga natuklasang kayamanan. Sa gitna ng tensyon, natuklasan nila ang isa pang lihim. May lumang pinto sa itaas ng windmill na nagdadala sa isang maliit na silid na hindi pa naabo. Nang buksan nila ito, natagpuan nila ang isang lumang kahon na may kasamang key sa puso ng kanilang pamilya. Isang bagay na higit pa sa ginto o alahas, isang simbolo ng kanilang legacy at pagmamahalan. Dito, napagtanto ni Althea na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang materyal. Ito ay nasa mga aral, sa pagmamahalan, at sa tapang na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ang windmill, na dati ay isang lumang gusali lamang, ay naging lugar ng pag-asa, pagtuklas, at inspirasyon. Sa huling eksena, habang nakaupo sila sa balkonahe ng windmill at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, ramdam nila ang koneksyon sa nakaraan at kinabukasan.
Ang bawat umuugong na tunog mula sa silid sa taas ay palala ng kanilang pamilya, ng kanilang tapang, at ng legacy na patuloy na ipapasa. Sa gitna ng katahimikan, alam ni Althea na ang bawat hakbang sa windmill ay may kahulugan. Ang bawat sulok ay may kwento, at ang bawat kwento ay may aral na magpapatuloy sa kanilang pamilya. Isang kwento ng yaman, pagmamahal, at tapang na hindi malilimutan. Habang sinusuri ni Althea ang lumang kahon sa itaas ng windmill, napansin niya ang isang maliit na pitaka na may kakaibang tatak. Ito ay tila hindi ordinaryong pitaka. Ang balat nito ay may mga ukit at simbolo na hindi niya maintindihan. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang lumang susi at isang maliit na piraso ng papel na may mga numero at titik na nakasulat sa kakaibang paraan. Parang puzzle ito, bulong ni Althea sa sarili, habang binubuo ang mga piraso. Ang kanyang anak ay lumapit, matay puno ng kuryosidad. "Mom, ano kaya yun?" tanong ng bata. Althea ay napangiti. Ito ay parte ng lihim na kwento ng ating pamilya. Mukhang may susunod pang kayamanang naghihintay sa atin. Nagdesisyon silang sundan ang mga palatandaan sa pitaka. Ang mga simbolo ay nagturo sa kanila patungo sa isang mas mababang silid sa ilalim ng windmill na matagal nang nakaligtaan. Sa pagpasok nila, ang hangin ay malamig at ang paligid ay nababalot ng alikabok at dilim. Ngunit ramdam nila ang enerhiya ng nakaraan. At ang bawat hakbang ay parang may nagbabantay sa kanila. Dito, natagpuan nila ang isang mas malaking kahon na may tatak ng lolo ni Althea. Nang buksan nila ito, laking gulat nila nang makita ang lumang alahas, mga dokumento, at isang diary na naglalaman ng lihim ng buong pamilya. Isang kwento ng kayamanang hindi lamang pera at ginto, kundi pati ang mga lupa, ari-ayan, at mga lihim na kaalaman na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ngunit bago pa man nila lubos na maunawaan ang kahalagahan ng natagpuan, may naramdaman silang galaw sa labas ng silid. Ang estranghero, kasama ang isang maliit na grupo, ay bumalik, dala ang intensyon na agawin ang kayamanan. Ang tensyon ay tumindi, ngunit sa tulong ng kanyang anak at ng mga dokumento, nakaisip si Althea ng plano. Ginamit nila ang lumang mekanismo ng windmill, ang mga nakatagong lagusan at mga lihim na pintuan, upang iligaw at mapaghiwalay ang mga intruder. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at adrenaline, ngunit pinanatili ni Althea ang kanyang tapang at focus. Sa wakas, ang mga intruder ay napigilan, at ang kayamanan ay nanatili sa kamay ni Althea. Dito niya lubos na naunawaan ang aral ng kanyang lolo. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang material, ito ay nasa tapang, katalinuhan, at pagmamahal na handang ipaglaban para sa pamilya. Matapos ang insidente, si Althea ay nagpasya na ayusin ang windmill, linisin at pangalagaan ito. Ang bawat sulok ng gusali ay muling nabuhay, at ang silid sa itaas ay naging simbolo ng kanilang pamilya, isang lugar ng alaala, legacy, at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe kasama ang kanyang anak, pinagmamasdan nila ang mga bituin. Ramdam nila ang koneksyon sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan. Ang bawat umuugong na tunog mula sa silid sa taas ay tila bumabati sa kanila. Paalala na ang bawat hakbang ay may kahulugan, bawat lihim ay may kwento, at ang bawat yaman, sa huli, ay mas mahalaga kapag ito ay pinagsaluhan ng pagmamahal at pamilya. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang diary ng lolo ni Althea ay naglalaman ng nakatagong huling pahina, isang mensahe para sa susunod na henerasyon. Ang kayamanang ito ay simula lamang. Huwag matakot, gamitin ito sa kabutihan, at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang totoong yaman ay sa puso at tapang ng pamilya. Habang binabasa ni Althea ang huling pahina, napagtanto niya na ang windmill ay hindi lamang gusali o kayamanan. Ito ay buhay, alaala, at legacy na patuloy na bubuo ng kwento ng kanilang pamilya. Ang bawat umuugong na silid sa taas ay isang paalala na ang nakaraan ay nagbibigay ng aral sa hinaharap, at ang bawat hakbang ay patuloy na nagdadala ng bagong simula. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-explore si Althea at ang kanyang anak sa windmill. Ang diary ng kanyang lolo ay may nakatagong palatandaan sa huling pahina, isang lumang mapa na naglalarawan ng pinakalumang kayamanan ng kanilang pamilya, na matagal nang iniingatan sa ilalim ng windmill. Sa tulong ng kanyang anak, sinundan nila ang mapa, na nagturo sa kanila patungo sa isang lihim na silid na matagal nang nakatago sa pinakailalim ng lupa. Ang daan ay makipot at madilim, at bawat hakbang ay may kasamang kaba. Ngunit ang tapang at determinasyon ni Althea ay nagpatuloy, dala ang pangarap na ipasa ang legacy sa kanyang anak. Pagdating nila sa silid, nagulat sila sa nakita, isang malaking kahon, gawa sa matibay na kahoy, at may mga ukit na kumakatawan sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Nang buksan nila ito, laking gulat nila nang makita ang pinakalumang kayamanan ng pamilya, lumang alahas, gintong barya, dokumento ng lupa, at higit sa lahat, isang liham na nagkukwento ng kasaysayan ng kanilang lahi, ang mga tagumpay, sakripisyo, at pagmamahalan na humubog sa kanila. Ngunit may kasama ring babala sa liham.
Ang yaman na ito ay may kaakibat na tungkulin. Hindi lahat ay handang tumanggap ng ganitong kapangyarihan. Gamitin ito para sa kabutihan, at huwag hayaang sirain ng kasakiman ang iyong pamilya. Sa gabing iyon, dumating muli ang estranghero at ang kanyang grupo, dala ang intensyon na agawin ang kayamanan. Ngunit sa halip na matakot, si Althea ay humarap sa kanila, kasama ang kanyang anak, at ang natuklasang dokumento bilang patunay ng kanyang karapatan. Sa tulong ng matagal ng kaalaman at taktika mula sa diary, nalampasan nila ang panganib at naipagtanggol ang kayamanan. Pagkatapos ng laban, napagtanto ni Althea na ang windmill at ang natagpuang kayamanan ay higit pa sa material na yaman. Ito ay simbolo ng legacy, pamilya, tapang, at pagmamahal. Ang bawat sulok ng windmill ay may kwento, at ang bawat kwento ay nagbibigay aral sa kanilang anak, na tunay na kayamanan ay nasa puso, determinasyon, at pagmamahal. Sa huling eksena, nakaupo si Althea at ang kanyang anak sa balkonahe ng windmill, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ramdam nila ang koneksyon sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Ang bawat umuugong na silid sa taas ay parang bumabati sa kanila. Paalala na ang bawat hakbang ay may kahulugan, bawat lihim ay may kwento, at bawat yaman ay mas mahalaga kapag pinagsaluhan ng pagmamahal at pamilya. Si Althea ay napangiti, hawak ang kamay ng kanyang anak, at sinabi, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto at alahas. Ito ay nasa pagmamahal natin sa isa't isa, sa tapang natin, at sa mga aral na ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Sa wakas, ang windmill ay naging sentro ng kanilang pamilya at legacy, isang lugar ng pag-asa, inspirasyon, at pagmamahal. At sa bawat umuugong na silid sa taas, ramdam nila na ang kanilang kwento ay patuloy na magpapatuloy, isang kwento ng kayamanan, tapang, at puso na hindi kailanman mawawala. Hindi naglaon, natuklasan ni Althea na ang windmill ay may isa pang lihim na silid na matagal nang nakatago sa pinakailalim ng lupa, na hindi pa niya nasusuri. Ang lagusan patungo rito ay makipo at puno ng alikabo. Ngunit ramdam niya na may mahalagang bagay na naghihintay. Kasama ang kanyang anak, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto, at isang malamig ngunit kakaibang hangin ang bumungad sa kanila. Sa loob, nakita nila ang isang lumang kahon na may mas matibay na kandado kaysa sa iba pang kahon na kanilang natagpuan. Ang kahon ay may tatak ng kanilang pamilya, at sa paligid nito ay nakasabit ang mga lumang larawan ng kanilang mga ninuno. Nang buksan nila ang kahon, laking gulat nila nang makita ang pinakalumang kayamanan ng kanilang pamilya, mga lumang alahas, gintong barya, dokumento ng lupa, at isang liham na nagkukwento ng kasaysayan ng kanilang lahi, ng tagumpay at sakripisyo, at ng pagmamahal na humubog sa kanila. Ngunit may kasama ring babala sa liham. Ang yaman na ito ay may kaakibat na tungkulin. Hindi lahat ay handang tumanggap ng ganitong kapangyarihan. Gamitin ito para sa kabutihan, at huwag hayaang sirain ng kasakiman ang iyong pamilya. Habang binabasa nila ang liham, naramdaman nila ang galaw sa likuran. Ang estranghero at ang kanyang grupo ay bumalik, handang agawin ang kayamanan. Ngunit sa halip na matakot, si Althea ay humarap sa kanila, dala ang diary at dokumento bilang patunay ng kanyang karapatan. Sa tulong ng mga natutunan niya mula sa diary ng kanyang lolo, matagumpay nilang naprotektahan ang kayamanan at napalayo ang panganib. Sa mga sumunod na linggo, inayos ni Althea ang windmill. Ang bawat sulok ay linis at inayos, at ang silid sa itaas ay naging simbolo ng kanilang pamilya, isang lugar ng alaala, legacy, at inspirasyon. Ang anak niya ay natututo rin mula sa karanasan, pagmamahal, tapang, at kahalagahan ng pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe at pinagmamasdan ang bituin, napag-isip-isip ni Althea na ang windmill ay higit pa sa isang gusali. Ito ay buhay, alaala, at kayamanan na patuloy na nagdadala ng aral at pag-asa. Ang bawat umuugong na silid sa taas ay palala ng kanilang nakaraan at ng bagong simula na ipinagkakaloob ng bawat hakbang at desisyon. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto o alahas. Ito ay nasa pagmamahal, tapang, determinasyon, at sa mga aral na ipapasa sa susunod na henerasyon. Sa wakas, ang windmill ay naging sentro ng kanilang pamilya at legacy, isang tahanan ng kwento, yaman, at puso na hindi kailanman mawawala. Matapos nilang tuklasin ang pinakalumang kahon sa ilalim ng windmill, natuklasan ni Althea na may isa pang lihim na silid na matagal nang nakaligtaan. Ang lagusan patungo rito ay makipo at puno ng alikabo, at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa dibdib niya at ng kanyang anak. Ngunit ramdam nila na may mahalagang bagay na naghihintay sa kanila, isang lihim na kayamanan na may koneksyon sa kanilang pamilya sa maraming henerasyon. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto, at isang malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa kanila. Sa loob ng silid, napansin nila ang mga lumang kagamitan, kahon, at mga diary na may pesa pa noong panahon ng kanilang lolo. Ang bawat diary ay naglalaman ng lihim na kwento ng kanilang pamilya, mga tagumpay, sakripisyo,
at aral na iniwan ng nakaraan. Ang pinakakapansin-pansin ay isang lumang mapa na naglalarawan ng iba pang kayamanang matagal nang itinago sa paligid ng windmill. Habang sinusundan nila ang mga palatandaan sa mapa, natagpuan nila ang isang mas maliit na kahon sa ilalim ng sahig, na may tatak ng kanilang pamilya at may matibay na kandado. Nang mabuksan nila ito, laking gulat nila nang makita ang lumang alahas, gintong barya, dokumento ng lupa, at higit sa lahat, ay liham na nagkukwento ng kasaysayan ng kanilang lahi, ng pagmamahalan, tapang, at sakripisyo ng bawat henerasyon. Ngunit kasama rin sa liham ang babala. Ang yaman na ito ay may kaakibat na tungkulin. Hindi lahat ay handang tumanggap ng ganitong kapangyarihan. Gamitin ito para sa kabutihan, at huwag hayaang sirain ng kasakiman ang iyong pamilya. Sa gabing iyon, habang binabasa ni Althea ang liham, naramdaman niya ang galaw sa likuran. Biglang lumitaw ang estranghero na unang nagpakita, kasama ang isang grupo ng mga taong nais agawin ang kayamanan. Ngunit sa halip na matakot, humarap si Althea sa kanila, dala ang diary at dokumento bilang patunay ng kanyang karapatan. Sa tulong ng mga natutunan niya mula sa diary ng kanyang lolo, nagawa nilang iligaw at mapaghiwalay ang mga intruder. Ang bawat hakbang sa windmill ay puno ng kaba at tensyon. Ngunit pinanatili ni Althea ang kanyang tapang at focus. Matapos ang insidente, napagtanto ni Althea na ang windmill at ang natuklasang kayamanan ay higit pa sa material na bagay. Ito ay simbolo ng legacy, pamilya, tapang, at pagmamahal. Ang bawat sulok ng gusali ay may kwento, at ang bawat kwento ay nagbibigay aral sa kanyang anak, na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, katalinuhan, at pagmamahal na handang ipaglaban para sa pamilya. Hindi naglaon, natuklasan nila na ang windmill ay may isa pang lihim, isang silid sa itaas na hindi pa nila nasusuri. Ang pinto ay nakatago sa likod ng lumang bookshelf, at kailangan nilang ilipat ang mabibigat na kahon upang makapasok. Sa loob, nakita nila ang pinakalumang kayamanan ng pamilya, mas maraming alahas, gintong barya, dokumento ng lupa, at higit sa lahat, isang lumang kahon na may kasamang susi sa puso ng kanilang pamilya, isang bagay na higit pa sa ginto o alahas, simbolo ng legacy at pagmamahal. Habang binubuksan nila ang kahon, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya sa silid. Ang bawat hakbang ay parang may nagbabantay, at bawat tunog ng kahoy ay umuugong sa kanilang paligid. Ngunit sa halip na matakot, ramdam nila ang koneksyon sa nakaraan ng kanilang pamilya, ang tapang, pagmamahal, at sakripisyo ng bawat henerasyon na humubog sa kanila. Pagkatapos ng pagtuklas, nagdesisyon si Althea na ayusin ang windmill at gawing ligtas na lugar para sa kanilang pamilya. Ang bawat sulok ay nilinis, inayos, at pinangalagaan. Ang silid sa itaas ay naging simbolo ng kanilang pamilya, isang lugar ng alaala, legacy, at inspirasyon. Ang anak niya ay natututo rin mula sa karanasan, pagmamahal, tapang, at kahalagahan ng pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe, pinagmamasdan nila ang bituin. Napag-isip-isip ni Althea na ang windmill ay higit pa sa isang gusali o kayamanan. Ito ay buhay, alaala, at legacy na patuloy na nagdadala ng aral at pag-asa. Ang bawat umuugong na silid sa taas ay paalala ng nakaraan at ng bagong simula na ipinagkakaloob ng bawat hakbang at desisyon. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Ang diary ng lolo ni Althea ay naglalaman ng huling lihim, isang mensahe para sa susunod na henerasyon. Ang kayamanang ito ay simula lamang. Huwag matakot, gamitin ito sa kabutihan, at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang totoong yaman ay nasa puso at tapang ng pamilya. Sa wakas, ramdam ni Althea na ang windmill ay hindi lamang tahanan o kayamanan. Ito ay sentro ng kanilang pamilya, legacy, at pag-asa. Ang bawat umuugong na silid sa taas ay nagpapaalala na ang bawat hakbang ay may kahulugan, bawat lihim ay may kwento, at ang bawat yaman ay mas mahalaga kapag ito ay pinagsaluhan ng pagmamahal at tapang.